Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa level 1 at ang ating subject na kinukuha ay ang wikang Arabi. At tayo po ngayon ay nandito katulad ng nasa harapan ninyo ngayon na paano isulat ang mga letra ng wikang Arabi para po makilala natin kung paano ito isulat. Ganun din masanay tayong isulat ang wikang Arabi. Alalahanin po ninyo na ang mainam na pag-aaral sa wikang Arabi ay kailangan binibigkas natin ito, no? Binibigkas natin at kailangan isinusulat din natin para yung pagkakasaulo natin ng mga letra na ito ay maitatak sa ating isipan. So yun po yung isa sa mga paraan para insyaallah mas lalo nating masanay ang ating mga dila at ganun din ang ating mga kamay sa pagsusulat ng wikang Arabi, ganun din sa pakikinig. Okay? Ganun din sa pakikinig. Ngayon po, magsisimula tayo sa umpisa, sa alif. Kung titignan ninyo, ang paraan ng pagsusulat sa kanya ay pababa. Ganito, pababa. At unang-una sa lahat, kapag nagsusulat po tayo ng wikang Arabi ay nag-uumpisa po tayo ng kanan pakaliwa. So ganun po ang pagsusulat ng wikang Arabi, sa kanan papunta sa kaliwa. So magkaiba po sa katulad ng sa English o kaya sa Tagalog na inuumpisan natin sa kaliwa papunta sa kanan. So ang wikang Arabi ay mula sa kanan papunta sa kaliwa. Ngayon po ay mag-umpisa tayo sa alif. Pababa yung unang pagsulat sa kanya. Tapos mayroon siyang parang letter S sa itaas. Yan po ang alif. Okay? So pinaka-simple po yun na pag-aaralan natin. Ngayon, ang susunod ay letra ba. Ganito yung pagsusulat sa kanya. Nauna dito, 1, pagkatapos 2, pagkatapos 3. Medyo pakurbada na ganun. So, pagkatapos ay ilalagay natin yung tuldok. Okay? Tuldok. At ang halimbawa niya dito ay babon. Ito po siya. Babon. Ang ibig sabihin ng babon sa wikang Arabi ay pintuan. Babon. Pintuan. Susunod ay katulad ng mga sumunod sa kanya ay halos pare-parehas sila. Sabi natin, yung letrang ta, ito po yung letrang ta. Parehas lang sila ng pagkakasulat. Ang pagkakaiba nila yung tuldok sa itaas. Yung ba, tuldok ay nasa ibaba. Yan po. Ang halimbawa nito ay tufahatun. Ito pong nasa unang letra. Ganyan po kapag ang itsura niya kapag naidikit na sa ibang letra. Kapag nasa harapan siya. Okay? Yan po, tufahatun. Ibig sabihin nito ay mansanas o apple. Ngayon, yung sunod na letra sa kanya ay letrang sa. Parehas din po ng pagkakasulat. 1, 2, 3. Pagkatapos ilalagay natin yung tatlong tundok sa itaas. Ang halimbawa niya ay thawmun. Ang ibig sabihin ng thawmun ay bawang. Ang ibig sabihin ng thawmun ay bawang. Ito po yung halimbawa niya, nasa harapan, sa, naidikit siya sa letra ng waw, ganyan ang itsura niya. Ngayon susunod ay yung letrang jim. Sabi natin kung letrang jim, mayroon din siya mga kaparehas na letra. Ang pagkakaiba lang ay kapag nasa ibaba ang tuldok, yan po ay jim. So ganyan po pagkakasulat sa kanya, jim.
Una, 1. Pagkatapos ay 2. Makikita po ninyo dito, halos itong dulo nito at saka yung tiyan niya ay magkatapat. So, ah, hindi ito paloob, hindi rin palabas. So, kailangan ito nasa dulo niya dito at saka itong tiyan niya dito ay kailangan yan ay magkatapat. Ganyan po ang pagkakasulat sa kanya. So, ang halimbawa niya ay Jisrun. So, ito po ang Jisrun. Ang ibig sabihin ay tulay. Ngayon po, ang letrang Ha, sunod na letra, ganun din ang pagkakasulat sa kanya. Ang pagkakaiba ay wala itong tuldok. Yan po ang letrang Ha. Ang halimbawa niya ay Hadiqatun. So, ito po yung Ha dito sa unahan na idikit siya sa letrang Dal. Okay? So, yung pagkakabasa sa kanya ay Hadiqatun. Yung ibig sabihin ay garden. Yan po ang ibig sabihin niya, garden. Ngayon, yung sunod na letra ay Kha. Okay? So, ganun din yung pagkakasulat sa kanya. Ang pagkakaiba lang ay yung tuldok ay nasa itaas. So, ito po yung halimbawa niya, khubzun. Khubzun. Ibig sabihin ay tinapay. Okay? Sunod na letra ng Dal. So, ganyan po yung pagkakasulat sa kanya. Una dito sa taas, kurbadang ganon. Isa, pagkatapos dalawa. Okay, yan po ang letrang Dal. So, ang halimbawa niya ay Darrajatun. Darrajatun. Ito po yung letrang Dal. So, ang ibig sabihin nito ay bisikleta. Ngayon, sunod na letra ay letrang Dal. So, malapit sa letrang Dal. Okay? So, ganun din po yung pagkakasulat sa kanya. Ang pagkakaiba lang, meron siyang tuldok sa itaas. Okay? So, ang halimbawa niya ay Durratun. Durratun. Ang ibig sabihin ay mais. Okay? Sunod na letra ang letrang Ra. So, ganyan po ang letrang Ra. Medyo pa-islant siyang ganon. Yan ang letrang Ra. Magkaiba po siya sa letrang Dal. Makikita nyo. Nakatayo siya. Samantalang ito, naka-islant. So, ang halimbawa niya ay Rozzun. So, ito po yung Rozzun. Ibig sabihin ay kanin. Okay? Kanin. Ngayon, sunod na letra ang Zai. So, sabi natin, ang letrang Zai, parehas sila sa pagkakasulat sa Ra. Ang pagkakaiba lang nila ay yung Zai, mayroon siyang tuldok sa itaas. Ito po yung halimbawa niya ang Zabadun. Zabadun. Okay? Zabadun. Butter. Okay? Butter. Ngayon, sunod ang letrang Sin. So, ganyan pong pagkakasulat sa kanya. Makikita ninyo. 1. Medyo pa-islant siyang ganon. Pagkatapos, 2. Pagkatapos, ang kanyang buntot. Okay? Na mahaba. Yan po ang Sin. Dito, medyo dikit sila. Pagkatapos, medyo mas maluwang. Pagkatapos, ang kanyang buntot na mahaba. Okay? So, ang halimbawa niya ang sukun. Okay? Sukun. Yan po yung Sin. Naidikit lang siya sa waw. Kaya ganyan yung itsura niya. Sukun. Ibig sabihin ng suk ay palengke. Ngayon, sunod na letra, yung letrang Shin. So, ganun din po yung pagkakasulat sa kanya. 1, 2, 3. Mahaba yung buntot niya. Shajaraton. Ang halimbawa niya, Shajaraton. Ito po siya. Shin. Shajaraton. Ang pagkakaiba sa kanya at ng Sin ay meron siyang tuldok sa itaas na 3 tuldok. Yan po ang Shin. Okay? Shajaraton. Ngayon, letrang Sad. Paano siya isulat? So, nauna dito, 1. Katapos, kukurbada siya. 2. Diretso. Pagkatapos medyo guguhit ka doon ng pataas ng kaunti.
Pagkatapos, yan yung buntot niya. 3. Okay? 1, 2, 3. Yan ang sod. Kung halimbawa niya, ito, sundukun. Okay? Ito po yung sod. Naidikit siya sa letrang nun. Tapos dal, waw, tapos qaf. Sundukun. Ibig sabihin nito ay box. Okay? Box. Sunod na letra ang dod. Yan po yung dod. Parehas lang silang pagkakasulat ng letrang sod. Okay? 1, 2, 3. Yan yung buntot niya. Dabab. Ibig sabihin yung fog. Okay? Yung fog. Ngayon, letrang to. So, pagkakasulat sa kanya, mauna dito, para kang magsusulat ng sod. Ganyan. 1, 2, 3. Pagkatapos, isusulat mo yung pahaba sa itaas ng pababa. 4. 1, 2, 3, 4. So, ito po yung halimbawa niya, to-iratun. Okay? To-iratun. Yan po yung to. Okay? Pagkakasulat sa kanya. Naidikit siya sa alif. Okay? To-iratun. Ang ibig sabihin ay eroplano. Okay? Sunod na letra ang do. Okay? Do. So, sabi natin, ang pagkakasulat sa kanya ay parehas din sa letrang to. Ang pagkakaiba lang nila ay tuldok doon sa itaas. Okay? Yan po. Pagkakasulat sa kanya, ganito. 1, 2, 3, 4. Tapos tuldok. Dorf. Okay? Dorf, sobre. Okay? Sobre. Ngayon, letrang ain. Tingnan nyo po yung pagkakasulat sa kanya. Una dito sa taas. 1, 2. Medyo lalabas siya ng kaunti. Tingnan nyo. Itong una niya sa itaas at yung pangalawa, medyo palabas yung itong pangalawa. Pagkatapos ay yung kanyang tiyan ay medyo mas mahaba na pakurbada. At makikita ninyo yung sa taas dito tsaka dito magkatapat. Okay? Yung taas niya dito tsaka dito magkatapat. Pero dito sa kabila, yung una medyo paloob, tapos lumabas ng kaunti at mas malabas pa yung pangatlo. Yan po yung letrang ain. Ang halimbawa niya ay inab. Yung ibig sabihin ay grapes. Okay? Grapes. Inab. Sunod na letra ang going. Yan po. Parehas din siya pagkakasulat sa letrang ain. 1, 2, pagkatapos tuldok. Yung pagkakaiba nila, tuldok. Okay? Gawasatun. Ito po yung halimbawa niya. Going, gawasatun. Submarine. Okay? Gawasatun. Submarine. Okay? Sunod na letra ang letrang fa. So, mauna dito. Okay? Umpisa kayo dito. 1. Pagkatapos 2. Pagkatapos yung kanyang buntot 3. Ganyan. So, dito kailangan hindi siya mahaba. Okay? Yung dito niya. Sa dulo niya. Kaya makikita nyo, pagbaba niya dito, agad-agad, niliko niyang ganon, yan yung letrang fa. Okay? Para mapag-iba natin yung fa at saka kaf, yung sunod na letra. Nung halimbawa niya dito, farawlaton. Okay? O kaya farawilaton. Okay? Pwedeng dalawa yan. Farawlaton o kaya farawilaton. Itong tinatawag nating
So, ito po ang halimbawa niya, yung strawberry, yung faraulaton. Okay? Sunod na letra ang letrang Qaf. Yan po ang letrang Qaf. Makikita ninyo, kaiba siya sa fa. Okay? Sa letrang fa. Okay? So dito, medyo mas mabilog siya ng kaunti. Pagkatapos, yung kanyang buntot ay medyo pababa siya ng dito sa ibaba. Ganyan. Okay? Mas pababa siya. So, dito sa fa, diretso siyang kaagad na ganun. Okay? Diretso siyang kaagad na ganun. Samantalang dito, yung cough, mag-uumpisa ka dito. 1, 2, ganyan. Yung buntot niya sa ibaba ay mas mababa. So, halimbawa niya, kubba'atun. Okay? Kubba'atun. Sombrero. Okay? Kubba'atun, sombrero. Sunod na letra, yung kaf na letra, yan. Yung halimbawa niya. At yung sa loob niya may letrang S. Okay? Letrang S. So, ito yung halimbawa niya, kitabun. Okay? Kitabun. Ibig sabihin nito ay aklat o libro. Sunod na letra ang letrang lam. Yung halimbawa niya ay ganito yung pagkakasulat sa kanya. 1, 2. Ang halimbawa niya ay lemon. Okay? Lemon. Lemon. Yan. Lemon. Ang sunod na letra, letrang mim. Yan po yung pagkakasulat sa kanya. Una dito sa taas. 1. Pagkatapos 2. Pagkatapos pababa. 3. Yan po ang letrang mim. 1, 2, 3. Halimbawa niya ay mil'akatun. Ito. Kutsara. Mil'akatun. Ito po yung mim. Dito. Pagkasulat sa kanya. Naidikit lang siya sa letrang lam. Kaya ganyan ang itsura niya. So, ito yung halimbawa niya, mim. Ngayon, sunod na letra ang nun. So, pagkakasulat sa kanya ay ganito. 1, pagkatapos 2, pagkatapos tuldok sa itaas. Okay? Tuldok sa itaas. 1, 2, tuldok sa itaas. Halimbawa, yung halimbawa niya ay ito, nadharatun. Okay? Salamin. Okay? Salamin. Nadharatun. Nadharatun. Okay? Sunglass. So, ito yung letrang nun. Naidikit siya sa letrang dot. Okay? So, yun po yung halimbawa niya. Pagkatapos ay letrang ha. Yan po yung letrang ha. Pabilog siya. Kapag idinidikit dyan, meron tayong isinusulat dito sa loob. So, makikita nyo katulad dito, ha. Ganyan, pabilog. Pagkatapos, meron siyang konting paloob na ganon. Tapos, ididikit mo siya sa ibang letra. Okay? Yan po ang letrang ha. Sunod na letra ay, yung halimbawa niya pala ay hatif. Okay, ito. Hatif. Ibig sabihin nito ay telepono. Letrang wow. Okay, ganyan po yung pagkakasulat ng letrang wow. Pabilog siya. Pagkatapos, yung pa-slant siya sa pababa. Ganyan. Para kang nagsusulat ng letrang ro. Okay? Yan. Ro. Pababa siya. Yan po ang letrang wow. Warakatun. Ibig sabihin ng waraka ay dahon. Okay? Warakatun. Dahon. Ngayon, bilang panghuli, yung letrang ya, ganito po yung pagkakasulat sa kanya. Una dito sa taas, 1, 2, ganyan, 3, ganyan, yung buntot niya, pababa, pakurbada ang pataas. Okay? Tapos, meron siyang tuldok sa ibaba. Yan po ang letrang ya. 1, 2, 3, tapos may tuldok siya sa baba. Ang halimbawa niya ay yadun. Okay? Yadun. Ibig sabihin ng yadun ay kamay. Okay? Kamay. Ngayon po, na nakilala natin yung mga letra at makikita po ninyo dito yung pagkakasulat niya dito.
ng mga letra. Inshallah, tularan nyo lang po yung pagkakasulat dito ng mga letra. At bilang panghuli ay nais naming magkaroon kayo ng maikling pagsusulit na kung saan isusulat nyo itong mga letra na ito na nakuha natin. Mula sa alif hanggang sa ya, isusulat po natin. Pagkatapos picturean ninyo at isend sa akin ng personal, okay? Sa aking WhatsApp. So, inshallah, para po makita ko kung tama yung pagkakasulat ninyo, ganyan, ma-check natin kung ano yung mga pagkakamali ninyo sa mga letra. At inshallah, sa susunod ay kukunin po natin yung mga patinig. Okay? Yung mga patinig, yung mga vowels ng mga letra para mabasa natin yung mga letra ng wikang Arabi ng tama. Okay? So, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.